Anong magandang diet sa may lupus? Okay. Autoimmune po ang lupus, no? So, napaka dangerous yan. Maraming namamatay. Imagine mo, yung isang mayor sa Bulacan, no? Namatay. Bakit? May lupus siya, pero dahil sa gusto niya maglingkod sa kanyang constituent, nagpapak siya ng mga ipapamigay, mga bigas sa ano nun may calamity noon Pandemic. So nung pandemic pala yon. So kahit mainit na arawan sa mga lupus, bawal kayong ma-expose sa heat sa araw. Okay? Delikado. Kaya if you have lupus, please consult your doctor or your trusted doctor kung anong maganda. Sa mga naglo-low carb, nako, mas maganda yan sa mga may autoimmune. Okay? So, do low carb properly. Okay. Ayan. Okay, shout out sa mga taga Japan dyan. Shout out sa mga taga Cebu, mga nanonood ngayon. Pampanga. Nako, thank you po sa lahat ng mga support ninyo. Doc, ako lagi nasakit balakang ko hanggang puwet. Naku po, ano ba yan? Paano yan uupo kung palagi masakit ang balakang at puwet? At puwerta. Naku. Ayan, palagi nagkaka-UTI. Okay. Usually, no, ito yung mga UTI, this is bacterial infection. So, hygiene. And baka naman kulang din kayo sa water. So, baka dehydrated kayo. So, tingnan natin yung mga laboratories. Tapos, pagka masasakit ang balakang, ang puwet, etong advice ko sa lahat ng mga office worker, 2 hours ang maximum na nakaupo. Please stand up, mag-stretching kayo 30 minutes or lie down bago kayo bumalik ulit sa pagkakaupo. Okay? Maximum 2 hours. Mag-timer kayo niyan. Okay. Ayan, may taga Batangas pang nanonood. Thank you so much for the support. How many grams of carb? Okay. Ang very low carb is 20 grams and below. Ang moderate low carb, 50 grams below. Tapos ang liberal low carb is 100 grams below. So yung 70 grams nasa liberal po tayo. Pero liberal low carb, pwede naman na po yan. Okay, yung mga hindi agad strict, no? Gusto nilang hinay-hinay lang ang pagtanggal ng carbohydrates, okay lang yan. Small steps, baka big result yan. Unti-untiin nyo lang, huwag kayong magmamadali, okay lang po yan. Ha? Mataas ang cholesterol, okay. If you have high cholesterol, yes, you can lower it down kung natatakot kayo. Ito yun, no? Kung usually sa mga low carb, huwag matakot sa mataas na cholesterol. Palagi kong ina-advise yan. Pero kung nai-stress kayo or your family ang nai-stress or your loved one nai-stress sa taas ng cholesterol ninyo, compromise. Sa inyo walang problema, pero sa mga mahal nyo sa buhay, may problema sa kanila if they do not know what is low carb. So compromise. Anong gagawin yung compromise? Pababain nyo. Paano? Without taking lipid-lowering drugs, you do fasting and do exercise. Do lifting and cardio exercise. No? May iba, no? It will take them a year or more bago bumaba ang cholesterol. Pero nasa safe level. Sa akin, 200, 300 plus. Okay lang sa akin. Okay? As long as your other parameters are normal, hindi kayo obese, hindi kayo overweight, nasa normal na ang inyong timbang. You do exercise, no? Nagfa-fasting kayo. Tapos, eating real foods. Okay? Ayan. Ayan, may Davao Oriental pa. Thank you for watching. Ano ang mga healthy fat foods? Okay. Olive oil, these are healthy fats. Virgin coconut oil, avocado oil, no? And also animal fats. Okay? Oh, another healthy fat is your egg. Ayan. Butter. Okay.
Ayan. Doc, may acid reflux. Pwede ba mag-fasting? Okay. Alam nyo, yung fasting, hindi ko masyadong, when you do low carb, alam nyo ba ang fasting will follow? Kaya hindi ko na pinoproblema ang fasting. Hindi ko na siya inoorasan. Okay? Pagka gutom ka, saka ka kumain. Kung hindi ka gutom, huwag kang kumain. So, magugulat ka, nagpa-fasting ka na. Regarding your acid reflux, alam nyo, pagka nasosobrahan kayo ng high carbs, processed food, sugar drink, dyan pumapasok ang reflux. Pansinin nyo, tanggalin nyo yung mga bread, tanggalin nyo yung rice, pasta. Madalas kasi hindi yan masyadong nangunguya. Lunok lang kayo ng lunok. Pag nasosobrang kayo niyan, nako. Ayan ang reflux. Dati po akong may GERD, may reflux, nawala nung nag-low carb ako. Okay. Smoothie ba during fasting? Oh, hindi na fasting ang smoothie. Eto no, when you break your fast, eat real foods. Okay? Yan. Yung tea, black coffee, does not break your fast. Basta walang creamer, walang sugar. Okay? Okay. Oh, marami pa rin natatakot sa cholesterol, no? Sa akin, huwag na po kayo matakot kasi hindi yan ang cause ng stroke. Hindi yan cause ng mga heart attack ang cholesterol. No. Yung mataas ang cholesterol, no. As long as your triglycerides is normal, huwag kayong mga matatakot dyan. Okay? Kahit mataas ang cholesterol ninyo, ang triglycerides mababa, mataas HDL, tapos ang sugar ninyo is normal, okay po, huwag kayong matakot na by stroke or heart attack. Matakot kayo, why? Pag mataas ang sugar. Bakit? Pag mataas ang sugar, yan ang complication, no? Complication is heart attack, stroke. So pagka mataas pa ang triglycerides nyo, dun, high risk for cardiovascular disease ang mataas na triglycerides. Kaya normalize natin ang triglyha at saka ang sugar. Yan po ang nakakatakot. Isang runner, no? Ilang protein? Aba, very active to. Kung nagmamarathon ka, 2 grams per kilogram body weight per day po yan. Yan ang protein na need nyo. Okay? Isang tip sa mga runner, do strengthening exercise. Iwas injury yan. Ayan. And of course, eto, maraming namamatay ng marathoner or mga endurance runner. Bakit? Hindi sila umiinom ng electrolytes or hindi umiinom ng water. Okay? Yan ang, alam mo, yan yung mga napansin ko noong mga past few years. Gusto nilang tumakbo ng 10 km, 20 km na kukunti lang ang tubig. Acute kidney injury ang kalalabasan. Doon din sa mga nasa militar, nasa mga police, may training kayo na nililimit ang water. Kaya kadalasan, no, merong dinadialysis na mga sundalo natin sa mga kapulisan. Kasi acute kidney injury. So iwas na po tayo sa mga nagte-train, no? Sa mga nagte-train sa mga ating kapulisan sa mga kasundaluhan. Please prioritize your water. Okay. May bukol sa kidney, ano to? Cyst, if there's cyst, fluids, mag-low carb kayo, matatanggal yan. Marami na akong mga patient nawawala yung mga cyst nila. Okay? Fluids po ang problem sa mga cyst na yan. Okay? Ay, 10 cm. Ang laki nun sa kidney. Malaki po ang 10 cm na bukol sa kidney. So, pagka 10 cm, parang isang ulo ng baby yan, lumalabas, no? Kaya, ipa-diagnose natin kung cancer na nga to. Laki niyan. Okay. May thyroid, malaki, nasa leeg po, gano'ng kalaki. Okay. Kailangan natin ng diagnostic para malaman kung ito ba ay cancerous, benign, or malignant. Okay?
Yes, okay lang po. Avocado, kumain every day. Mataas sa potassium yan ha. So, pagka kayo ay nagtataasan ng potassium ninyo, syempre, iwas kayo sa avocado. Mataas sa potassium. Okay. Hindi ba masama, Doc, kada after meal mag-walking? Hindi naman. Walking lang naman yan. No? Alam nyo, yung iba kasi, no, nahihirapan mag-walk pagka sobrang puno ng pagkain ng tiyan. Kaya nga, kadalasan ng advice ko, when you eat your meal, chew it properly 20 times or more before swallowing. Tapos, stop when already full. So, paano mo malalaman na hindi ka nag-overeat? Pagtayo mo sa hapagkainan, magaan ang pakiramdam ninyo. No? Parang wala lang, pero busog. Hindi kayo nagugutom. So, yun ang pinaka-importante. Pagka tayo nyo at parang mabigat ang tiyan, nag-overeat na kayo. Okay? Mahirap mag-walk pagka ganun. Kaya yung mga naglo-low carb, pagka tama ang kain nila, yes, you can do walking pa. Okay? Okay, need na din alisin si kidney, di po ba delikado? Okay, dalawang kidney po natin, no? Kahit iisa ang kidney natin, no? Pwede pa rin mag-function siya 100%. Pero syempre, iingatan na natin ang kidney na ito, yung maiiwan. Bakit? Kasi kung unhealthy choices pa rin tayo ng mga kakainin, after ilang years, no? Pwedeng ma-damage yan. Kaya be more focused ngayon sa healthy living. Okay? Yeah. Okay. Oh, meron ng Happy Low Carber here in Alberta, Canada. Ayan. Okay, may trace ang protein sa urinalysis. So, lahat po ng mga may protein sa ihi, wag po muna mag-worry, wag muna mabahala. Alam niyo yung anxiety na yan, no? Naku po, gagawin yan, mag-anxiety na yan pagka nakita may protein ng ihi. Eto, number 1 reason bakit may protein ang ihi, infection. So, pagka meron kayong infection sa ihi, it will, yes, increase your protein. Or may trace, or may +1, +2. Number 2, if you are dehydrated, yes, nagkakaroon ng trace or ng protein sa ihi. If you do resistance or no, strenuous activity, nagkokos din ng protein sa ihi. Okay, bago natin may kidney problem tayo, alamin muna natin, baka naman eto lang, no? Kaya huwag kayong ma-anxiety, ha? Huwag kayong mag-worry dyan. Okay, how about high cholesterol and triglycerides? Yes, very worrisome yan. Bakit? Mataas ang triglycerides eh. Okay, kung cholesterol lang mataas, mababa ang triglycerides nyo, normal, no? Nothing to worry. Pero kung pareho, both triglycerides, yan ang worrisome. Okay, so please, eat real foods. Okay. Ano pa? I'm not diabetic. I'm not diabetic pero gusto ko po mag-low carb. Ano po ba dapat hindi dapat kainin? Okay, kung wala naman kayong health condition, no? Okay, huwag kayong mag-worry, no? Ang gagawin nyo lang dito is real foods, hydrate yourself, yun lang yun. Doon sa caution food list, yes, you can taste that, you can consume that, but not daily. Yun lang nasa safe food list, yun nasa color green. Okay? So, okay. Meron nagtanong dito, Randall Blake. Okay, ito yung mga small calcification. So, para pwedeng siyang high risk for calcium oxalate stone, kidney stone formation. So, iiwas kayo sa mga vegetable, hydration, mas malimit, no? Dehydrated yung mga nagkokos na mga calcification, mga small calcification or mga buhangin sa ihi natin. Kaya pagka nakakita kayo ng calcium oxalates,
occasional, many, no? Sa ihin nyo, o ba, kailangan nyo nang ayusin yung mga iniinom nyo. Dinidiscourage ko na pag-inom ng mga concentrated fluids, mag-focus muna kayo sa clear or yung clear fluids, yung water and electrolytes. Ano yung mga concentrated fluids? Ito yung mga fluids na may color. So, iiwas muna tayo dyan. Mag-focus kayo talaga sa water. Okay. Okay lang po ba kumain ng meat pag medyo nasa boundary ang creatinine? Yes po, no? Boundary, I don't know. Kung nasa normal, no? May range po yan. Kung normal ang crea, normal ang BUN niyo, okay lang po kumain ng meat. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. Stop when already full. Yung iba, kadalasan sa mga Pinoy, no? May tira. Busog ka na, may tira. Ayun, kinain yung tira na sobrang katuloy. Okay. Doc, shirataki rice po yung no rice flour at tapioca flour. Okay lang po ba? Okay. If you're diabetic, no? Out po yung dry shirataki, pwede yung wet shirataki. Okay. Ano po ba ang dapat kinakain ng diabetic person? Ito mga healthy foods. Ang dapat na hindi kinakain ng mga diabetic, yung mga nagpapataas ng sugar. Ang diabetic kasi, ang problem nila, mataas ang sugar. So, paano natin makontrol ang sugar? Do not eat sugary food, sugary drink. Mga processed food, mga high carbs, tanggalin natin. Mapapansin nyo naman yan eh. Pagka kumain kayo ng mga sugar, tingnan nyo ang taas ng test ng sugar niyo. Pero pagka nag-focus kayo sa low carb, bumababa. Ito, meron akong patient, 74 years old, naka-monitor. Ang kanyang mga sugar, nung una niyang nagtetest kami ng sugar, nasa 200, 300, 200 plus, no? And after 2 weeks, 3 weeks, nasa 125, 140, minsan nagbibilo 100 na siya, no? Liberal lang to, ha? Niliberal ko. Okay? It would take time, hindi agad-agad bababa kasi naka-liberal. Meron pa siyang carbohydrates. Okay? Pero syempre, nasa 70 plus, hindi ako masyado stricto muna dyan. Okay? Observe muna natin kung kailan na kaya niya ang low carb, doon lang. Okay? As long as, pagka mga may elderly gusto mag low carb, please magpa-guide muna kayo para tama yung mga ginagawa ninyo.